do mga paglintagan. Iti da iti mga kabombo nga malamay ti intayon to makapatpatang ita Castro. No anya mga kabombo ti kanta iti importansya may papanday to Republic Act 11036 when no Mental Health Act. Nya nga ta mga kabombo nya ti na tayo ibingay kada tayo ni Attorney Kid. Ado siguro dagiti makapampanunot apay nga may papanti salun at kasano nga tamat dati Mental Health Act ngamintay amon mga kabombo babaan mat iti kunatayo mas addaan iti kunatayo nga ammo wenno naddaan iti kunatayo nga ado nga kapanunutan babaan ken ni Attorney Kid. Good afternoon Attorney Kid. Iti pakablao mo Attorney dagiti agbubuya ken dumdum nga iti Bombo Radio Vegan. Welcome to the program ni Bombo Justin daytoy. Okay, Attorney, nakamute. Ayon. So, hello, good afternoon. Kadagiti nayat nga dumdungig kadetoy nalata ka programa ma'am nga Doralex Sedlex. So, actually, iko natin nga rod nga ay tinapalpalabas nagadudagiti damag may panggep iti issue iti mental health. So kadetoy nga malem ket naka salbisi nga medyo appropriate detoy topiko tayo at adu dagiti pada tayo nga da iti trabaho nga maka-experience kada itoy. So actually, it's new to us yung timakon ko na nga mental health issue kasi in the past kaslahantay nga mangmangagan manipod kadagiti naganak tayo. So, but then, at dati dito yan nga dito nga problema iti mental health and only to find out nga hindi inimbitaran dak nga to be a guest di may isang event regarding iti kadaytoy mental health. Ijay ko nga naamuan or datayo kat may isa tayong abogado. We are not familiar with it na dagaya man timakon ko na nga kastoy nga paglintagan may panggap iti mental health. So dito timakon ko na tayo nga Republic Act 11036 or mas kilala nating bilang Mental Health Act. Na of course yung kanyang purpose is para matulungan mapabuti ang mental health ng mga tao na nasa paaralan, sa trabaho and to the community as a whole. So deta muti ko nakarugket we cannot deny the fact nga oray datayo oray anyaman nga opisina kanahin nga manggaganti kunada nga stress. So I know nga siguro ti ko natid kadwan ket maybe I may not be in the right position nga kung nakarod ka deti nang imbitar kanya nga nang guest ket ko na tiamok no legal issue ti intay pagtutungtungan kaslang apay nga sakpelat na pili yung ag-discuss ti may panggap ti mental health kung nakarod ba siguro makitkita da nga deti langatay nga tagat may si stress. But anyway, kasta nga talaga ma'am but we cannot do anything but to syempre sangwan tayo kitan tayo mat no anamot dagiti protection tayo nga may paay babaan iti paglintagan tayo particularly this Philippine Mental Health Act, okay, or Republic Act number 11036. So nakita-kita tayo ni Ma'am Heidi Lawagi. Okay, nambag nga pa nagdingig mo ma'am. So ma-miss ko matanti to visit yung ating mga upland municipalities kasi I used to go there. Amom dita digiti lugar ma'am nga pakariknaam nga talaga iti talinay iti panagbiag ko na kumata. No ingkaket talaga nga very peaceful places o digiti turista nga kayat da iti makarik na iti anay nga talinay iti aglawlaw dita for digitoy upland municipalities ti Ilocos Sur nga which I personally experience kaya I am sharing it to
all of you digiti dingding kadeti nga programa yung ma'am. So kung nakaroon ma'am, maybe we will start with the topic no ana ba talaga ti makun ko na nga mental health. So actually deti mental health nga problema ma'am is not new. So, and also it does not only happen hanglang mapaspasamak, ito'y kabukbukudan tayo nga pagilian. So, sakbay nga we go to our own country, iti version tayo mo't iti makon ko ng stress. So, kitan Taiwan mo't no anamot iti stress. Kadagiti na progreso nga pagilian. Kasi no, dito pagilian tayo, te kung nakarodan ma'am, umuna siguro kung nakarod di na pagsasaritaan ay naimbitaran na kurak kuma nga guest iti may panggap iti prioritizing mental health ti kunaket nga tamot di nga tamot daddo mga pagilyan at nga tamot iti kastoy nga klase ti stress da dito nga tamot very reason of our stress is also similar to them. The fact that tayo kat ga kalikaguman tayo ti mapan iti sabali nga pagilian tapno dagiti problema tayo ket masolbar babaan ti panag papantayo iti sabali nga pagilian. So kitan tayo man no anamat ti makun ko na nga mental health iti sabali nga pagilian before we are going to discuss our own version kasi dito'y Pilipinas during the time of then President Duterte dito'y nga mental health act nga naramid nga may nga linteg. So if I remember it right, it was during the time of the pandemic. Okay, so kuna na ito'y when you talk about mental health, so it is actually pertaining or may panggip iti positive health and well-being nga nakaim-importante nga manaheran tayo iti manaheran tayo nga gusto iti babaen iti biyag tayo nga we have to enjoy life and deal with distress and disappointment. So hanamot nga gayam kaya't nga saon nga when you talk about mental health, dete ko health mentally healthy person, hanamot kaya nga saon nga there is an absence of any problem or any form of distress or disappointment. Adalata dagita nga talaga iti panagbiag tayo. Okay, so mental health tayo, falling short of your mental health would mean you will be experiencing mental illness. So, nuhan mo nga mataripato nga gusto ti mental health mo. Okay, so baka may ko na dagiti taga agdingdingig iti programa mo or agbuybuya ka iti programa iti Facebook ma'am kaslamat ti Dr. Bonbon sa mo deti dengdeng. When garo attorney kas lang malilaw dansan imo na ti Dr. Bombo ko na dansan. O garo ma'am nga ani ki walk through tay lag dagiti agdingding apay nga nagkaroon tayo kadeto nga linteg. So kin ana bati panagkita mo't iti linteg iti baban iti makon ko na nga mental health. Kasi no kumin ibagatay ti mental health ti kadwan ti dagos nga mapanti panuno na dat at tit na ti da kurkurang na kunada isu nga ko nagket no kitaan tayo no ana ba talaga iti makon ko na nga mental health. So kin anamot iti panagkita iti linteg ada ba dagiti makon ko na nga protection tayo mat nga ipapaay iti linteg tayo para iti panakaproteher ti mental health tayo. Okay, so kitang tepe lang dagito sa baling nga pagilian. No? Ano ba talaga ti adaba kanya damo ti problema ti mental health. Kasi tiamo tayo kat when you have money no dan ka iti kwarta naragsak ka. So digiti sa baling nga pagilian, siyempre nabakbak nang dangum da tayo dito Pilipinas adandan ti kwarta adaba pelang problema da iti mental health. Okay, so
dito Pilipinas kasla no daming kwartam kat kasama solbar na mo dagiti daduma pa yung alakitan tayo. So kurana dito when you talk about if you fall short of mental health, that would now constitute or agbalin nga makungko nga mental illness, or you fall short of the your mental health or your mental well-being. So ado dagiti na dumadumang simptomas kuno experience nga mangibaga nga adda iti makunko na nga mental illness mo. So kinantay man ti kadwan na ngamin ma'am nga pakapasamakan iti mental health issue ket iti kabukbukudan tayo nga trabaho. Okay, so dito yan ti pagsirkan ti makunko na nga dito'y labor code provisions ito'y Pilipinas kasi no pagsasaritaan tayo ngamin dito'y mental well-being ti may isa nga individual lalo dagiti trabaho, it is a very sensitive issue kasi no dadumahan tayo nga i-express tay bagbagi tayo iti opisina tayo kasi with the fear nga tatayo ket mabalin nga ikaten dagiti employer tayo, and at the same time di ba adamot dagiti aglalo iti gobyerno at dati makunkuna nga security of tenure. So kahit nabasawan nga no gaputa da security of tenure, handa ka nga mabalin nga ikaten iti trabaho. Okay, so does it mean nga ingana ag-retire ka or anat ararawidem mabalin lata? So is that the meaning of security of tenure? Okay, so sungbatan tayo to no damdamangem ti sungbat na saan. Okay, so we have to guard also our actions in the office na when you are in the office, you have to keep in mind nga we are always guided by the law. And every form of abuses would constitute violation of the law, and that might be the reason na kayo po ay numabalinda kayo nga ikaten iti trabaho yo. So trabaho tayo kurakta ori sa trabaho mo. So dijay so kitantay man ti may isang opisina, so syempre adati talong interrelated components for a healthy workplace. Umuna dita ket ti makunko nga empleyado, syempre dagiti individual employees. Okay, may kadwa diti working environment tayo. Okay, so when you talk about TJ working environment, dapat iti pagtrabahuan tayo ket dapat safe and healthy. Nga ti makunko nga health and welfare would always be protected. Okay, so adda ngamin minaman adati mandato itilintag tayo nga makunko nga good working conditions. So kaya't nabasawan nga ti good working condition ket nakalamlami ti aircon na, di ba? So syempre it depends. When you talk about good working conditions, kaya rigan na lang tabagimon no sika kung mga tatig trabaho kadayta nga pagtrabahuan, would you be able to kayam ba nga isustenar ti panagtrabaho kadayta nga opisina iti unos iti 8 nga oras iti may sangal daw. Okay, so digita ti deta ti makikita tayo nga kasimplihan nga panangi lawlawag no na ti makunko nga good working condition. Di ba ma'am? Kasi diti gamin lintag iti met lang baga na ngamin actually is it should be safe and healthy. Okay, so may katlo is the organizational structure. They adat na ganan struktura ti may nga organisasyon deti which include of course digiti management style, anabati communication system, tanati makunko nga training opportunities and staff development. So no ti may nga mga organisasyon, so hamo nga mabaling nga no anati trabaho midino na ingana nga malpas ka isuntupay lang. Adamot dagiti makunko training developments within the organization. So of course digita ket adati epekto na iti moral kin anati panagrik na dagiti trabaho
kadeta nga organisasyon. So ana ba iti form of management style baka deta nga opisina ket ti sursuro lang ti ngangatwan ket amuna ti mamugbugkaw kadagiti empleyado na kasi kadwan na ma'am actually siyempre datayo we have almost 22,000 followers sa ating TikTok account. And no taduma jak pagi di masungsung bata ng tikado nga question regarding iti employee-employer relationship. Particularly dagitay mangiman manager kadagiti na duma-duma nga departamento kasi adda dagiti damag ti may panggep iti relasyon da iti boss da kasi adda kanu ngamin dagiti boss nga talaga nga di da mapigilan iti mamapabain kadagiti empleyado na. So of course that would really greatly affect the mental health of an employee. Okay, so the question dita ngamin iti lintag mamaya would be tibal no ba iti kasjay nga sitwasyon nga dete may isa nga boss ket managpabain kadagiti babaan na ket of course amo tayo nga within an organization there would always be a time nga adda ti makunkuna nga di panagkikinawatan kasi there are clash of opinions or kapanpanunutan iti may isa nga banag may naig iti trabaho but then ti ko natilintag you should do it in a way that it would still show respect to others kasi siyempre ti lintag tayo protektaran namot iti kalintagan ti empleyado. So tingami mangpaspasama kadagiti na dumang organisasyon at talaga dagitay tattao nga in the course of their in the height of their anger tika tingitan ti unget da talagang nga te pabaynan da kay ti sangwanan ti adu. So siyempre no sika kapag sasawan na ka iti may isang nangatngatong opisyal iti may isang organisasyon ket mapabaynan ti riknam okay tendency would be you would be forced to resign. So siyempre when you are forced to resign what does it mean or anak kayat na nga saon iti labor. So kanyaming abogado that would constitute what we call constructive illegal dismissal. So amo yung amin no when you are forced to resign di ba when you talk about resignation ma'am no ti resignation ngamin ti pagsasaritaan may panggap iti lintag resignation is a voluntary act. So no voluntary ti pinagikat mo iti may isang organisasyon ti kayat na nga saon ket you are not entitled to any separation benefits because of your voluntary exit or resignation from your employer. So di JT implication na kanayon da nga damagan kanya i TikTok account ko. Okay, so nag-plug in tayo Attorney Kid Castro doon sa TikTok. Kanayon da nga damagan no adaba I have already been serving the company for 10 years. Adda may isang gundaway nga kayat ay nagresign na kon kunadan to ijay trabaho gapo iti nakaro nga panagpapabain iti boss ko kanya. So adda ba ti maawat ko nga benepisyo sa day bagama nga they have already been in the service for 20 years for example. So I have to make it clear na when you talk about voluntary resignation because that is voluntary in nature kabukbukudam nga decision. So if you are not yet retirable kasi damot ti makon ko nga voluntary mandatory retirement at the age of 65, voluntary at the age of 60 and you retired mga 10 years in the service pagdating sa private sector and 15 years sa government. So kasi you cannot avail of this na benepisyo ng
na makakatanggap ka ng benepisyo sa pag-iwalay mo sa iyong organisasyon if you will not qualify with this yung binanggit ko na qualification. So ngayon, kahit na sabihin mo na you're already 20 years in the service, so 20 years kan nga da iti serbisyo, itatan na itsempo ka iti may isa nga naulpit nga boss nga deti talaga kanayon nga masair iti riknam iti inaldaw mo nga pinagser nga si kaket na persar nga nag-resign. So you voluntarily resign from your work. Nung voluntary resignation, ma'am, awan ti makon ko ng separation benefits. Tilang maawat mo would be the conversion of your SIL, yung service incentive leave. Okay, yung conversion niya, monetization of your vacation or sick leave. Kung tawagin sa government, sa private naman, ito yung service incentive leave. So wala tayo yung 1/2 of your salary for every year in service na benepisyo, dahil when you talk about retirement, that is benefit given to you. Yan ay benepisyo nga ititid ti kumpanya kanya tayo because of our loyalty to the company, and that is only given when you are when you are going to voluntarily retire at 60 or yung mandatory na 65. So kahit na gaano ka pa katagal sa inyong trabaho, nakabaybayag kan, ngemhang kamot nga tawag nan, hanmot pa nga naabot te edad mo nga retire. So that would constitute voluntary resignation. So pag voluntary resignation, awan maawat mo. So ngayon, okay, going back to that scenario, unless if the company provides otherwise, no, at dati makon ko ng parte iti collective bargaining agreement yo or part of company policy nga no nakapag serbisyo ka iti 15 nga tawen ijay kumpanya yo ket mabalin kan nga retire, so that would be a better benefit that is being provided by the company nga awan mo't ijailintag, the better. Kasi upon reaching, no, madanon mo ti 15 nga taonan, makapag-retire ka, nagsaya at launay. No, da kasi nga polisiya, iti kumpanya nga, tikon ko na ti lintag tayo when you talk about retirement, di ba mandatory at 65, tapos voluntary at 60. And of course, you have to render 10 years in the service, and pagdating naman sa government, 15 years. Okay, so moving forward tayo dyan. Of course, ngayon, tiko na siguro dagiti dingding, di pa naggasatan nga si kalangarodon tinapasaktan kasi si kati maditi panang trato day di kumpanya. Di pa isot aramidon dagiti kumpanya iti mga ramid iti action nga ipaka-discourage samon nga sumrek ti trabahon. Gapotap no handat gititid kanyayo iti retirement benefit. So anang arod iti solusyon ti may isang empleyado nga napersar nga nag-resign gapo iti madina pintas nga trato. So kuna na itilintag, okay, in several occasions the Supreme Court clarified nga adda ti makon ko ng constructive illegal dismissal. So, DJ titawag na, oray nakapag-resign kan, nakafile ka iti resignation mo. But later on, madi talaga nga panagriknam na persar ka nga nag-resign, gapo iti madi napintas nga panakatratom ijay organisasyon nyo, oray nga nag-file ka iti voluntary, oray nag-resign ka kung which is a voluntary act of separating or your employment to that particular organization. No sika ket paboran iti labor, okay, ti labor arbiter through our dole, kasi don jay ka nga report kadi na pasamak kanya. So no ti decision ti labor arbiter would be in your favor. Okay, kasi dito no adda digiti kastoy nga kaso iti may panggap iti
no labor issues, you go to DOLE for assistance. So no da kayo masapol yo iti assistance ti lawyer and you cannot afford it, so you can go to the nearest PAW office. So doon kayo magpa-assist. So moving forward, doon sa example natin na yan, no, deti sika kumakate di nga road madina pintas iti nag endingan deti ending or te nagpatinggan te relasyon nyo iti kumpanyam kasi gapo iti napalaos nga panakapabain mo jo nga opisina and you are forced to resign, that would constitute constructive illegal dismissal. So ngayon, ang tanong, ano ngayon ang kaibahan ng constructive illegal dismissal at regular na voluntary act of resigning or yung resignation? No ngayon resignation, awan maawat mo. No dikat di jela no nag 30-day notice ka, di ba required tapay datayo nga empleyado nga prior to our separation to our employer ay kailangan you have to notify your employer of your plan to resign unless no talagang there is abuse dati pa nagabuso kanya nga you cannot take it anymore but to forcefully resign kasi di ka kaya ti sumrekan ta napalaos launa yan iti panakabusom iti employer mo, so ti aramidem ket di ka sumrekan, so ti kunatayo maawol ka, di ba, absence without official leave. So itatan, does it mean nga awan ti panan kasi gaputa si kati voluntaryo nga sardeng iti employer mo ngem awang bati kaslang benepisyo nga maawat mo? The answer is at dapay lang no sikti ko nakaroden nga the act that was done to you would be recognized as a form of constructive illegal dismissal iti babaen iti labor arbiter nga dimalan iti DOLE. Iso nga adalata solusyon na kapsat ayahan nga ti totally nga that's the end. So syempre digiti ngamin mangmangagantay no kwa nag-resign na klata di trabaho kon kasi sobra na DJ lang ati one instance nga itag kong example, but there are other instances that are considered to be grounds for constructive illegal dismissal. Okay, so we could sige, attorney. Yes ma'am, so i-continue tayo lang. So basta ngamin no dete agrabyado kayo kung nakumamanan in short. Ayan nga dete feeling nyo that you are being abused by the employer kas lang kuma DJ nga ro example tayo inaldaw mo lang nga ti kada makita na nga dakay je opisina kate si kati paggegeratan nang pagpupugtutan nan nga awamot iti rason na. So and of course you are forced to resign, so that would constitute constructive illegal dismissal. So ngayon what you have to do is of course pwede ka namang to seek assistance with our public attorney's office kung hindi mo afford ng isang private lawyer, or pwede ka namang lumapit sa DOLE para idulog yung inyong problema para gagawan nila ng depende na sa kanila kung they will talk to your employer or they will endorse you to pursue a legal action. Kasi kung mananalo ka doon sa inyong final na constructive illegal dismissal, you are actually entitled to separation pay. Okay, pwedeng mabaling kayo nga mabayadan ti separation pay. Ti separation pay nga bagbagak namin kakabsat. Ayat kete 22.5 days. Diyan ka mo, no? I remember it right. Yung 22.5 days or 1/2 of your monthly salary to a month salary, whichever is, I do not know if I remember it right, whichever is lower or higher. Okay, basta meron kang matatanggap for every year, for every year of service. So no 20 years ka kung multiply mo di jay at dapay nga maawat mo kas jay nga benepisyo. But then teko na arog nga if you resign from that work or office awan kasi nga maawat mo, no, you just voluntarily resign.
Okay, so moving forward, manon. Ayan, DJ ko nakarod nga constructive illegal dismissal. So ngayon, ang issue pa dyan is yung ating awan ba iti, apay tiba, tilang ba constructive illegal dismissal would be tilang liable is the employer. Anang arod ti mapasamak ka DJ boss nga nauyong nga te nga nang abuso kanyam. So although shall we say nga ti kunating arod iti opisina madite maiwasan nga dadagiti pinagsisinong bat ayan nga dadagiti pan exchange of words ayan but then again dadagiti panagnato iti tono iti boses tayo but then the law reminds us na it should be within the bounds of law na kasano nga within the bounds of law ti ngamin kunati lintag tayo particularly labor nga there is still a respect on the part of the employer when treating their employees. So no at dadagiti ko makaspagarigan kamalina so apay the best action that you can do is to humiliate that person ti papabayinam kaya diba damot dagiti napintas nga wagas nga panangi padanon ti anyaman nga kapan panunutan tayo nga para iti pagsayaatan ti trabaho tayo. So ngayon, yung boss ba wala bang pananagutan pag ganon? Okay. So yung boss naman, lagi nating tatandaan na when you talk about employees, it does not only mean na yung empleyado natin ay ating mga rank and file. Kasi ang definition ng employees sa ating labor code ay ang mga tao that is being employed by the employer. So, ang tanong natin, yung boss ba natin, empleyado? Ang sagot dyan ay oo. Kasi, tingarog ko na akong mga ti definition ti empleyado, ibaban iti labor code, kuna na ijay nga they are individuals employed by the employer. So, ni boss is also an employee of the employer. Kaya wag unless ikaw ang tagapagmana ng kumpanya, di ba? So ginagamit lagi ng mga kabataan ngayon yung term na tagapagmana eh. So unless kung ikaw yung tagapagmana talaga. When you say tagapagmana, ikaw yung may-ari ng kumpanya. So like for example, ako yung owner ng business. Kami na family ang owner ng business. So kami rin yung siyempre kami yung nagmamanage din, empleyado din ako sa kumpanya na yan. So, who owns the business? So, kami rin. So, employer kami. But then, if you are a boss in a particular organization and you do not own shares, okay, or kayo ang talagang may-ari din ng kumpanya na yan, you are also considered to be an employee. So nga kung nakarugkat pati boss, employee det ay ti may nga employer. Okay, so ti pagtatrabahuan tayo, papada tayo nga empleyado. Okay, so no may cut iti may nga empleyado nga rank and file, si kamot nga may nga boss, babalin na kamong ikaton iti akin kukwa iti may nga kumpanya. So no ti sikay nikat mo te padam nga empleyado nga ati jay naramid mo di jay nga panangikat babaan iti madinga ugalim ko at sikakat naturay ka nalaing ka agpapabain kay sutir dahilan ti panakaikat na di jay napintas ti serbisyo ng empleyado iti organisasyon. So syempre no si kamag nga boss and later on the employer will be able to see nga kagayam ti may ti rason no apay nga mapapanaw dagiti na sasayat ng empleyado ti organisasyon si kang boss ket madina pintas iti trato mi ti empleyado. So DJ employer mabalin na may katatay boss, the answer is yes kasi when you talk about employees, it does not only pertain to our rank and file but also includes the boss. Aya. So, DJ lang, kaya nga liwa na. Kasi kanahin nga damagang kanyak, Ma'am EJ.
TikTok no kwa digita nga banbanag iso nga kunakarod we are so busy with a lot of things. But then parang no daduma makonsensya ka mga di mo sungbatan. So that's what draws us again to post another gagawa ulit tayo ng another post. Okay, so move on na tayo dyan. So actually mental health is really attributed to yung tinatawag nating stress. So yung stress is considered to be the one of the most reported work-related health problem. Okay, so doon sa European Union, yan ang isa sa kanilang dahilan ng which cause our work-related health problem. Okay, so talaga nga trabaho kano ti dahilan iti stress ti may isa nga tao. So anamot ti makunada iti may panggap iti stress. So when you talk about stress, syempre ti stress ngamin it's a two-way thing. Mabalin nga ti mesa nga stress ket would bring out the best in you ngam no sika ket depende ngamin no kasanot pa ng how will you take that stress. No, deta nga stress tayo ket would serve to you as a source of pressure and you will so makadevelop ka iti coping mechanism or deti pamuspusan tapno te agbalin ka nga tawag na ngaminan ma'am te kung magbalin ka nga te makadiskubre ka iti na kasakuman no te panagtrabaho yo medyo nabayag. So gaputan nabayag iso ti rason no apay nga da kayo ket nabayag iti panakalipas ti trabaho yo nga you have to render free overtime in the afternoon. So syempre that would cause stress to you, makapay-stress. Dati overtime kang awan iti bayad na. So itatan you detang stress agbalin nga positive note da kayo you will work on it nga okay ana nga ti problema it's in the process so nga mabalin nga deti proseso tayo baliwan tayo iti kastoy and it will eventually shorten the process nga you will be able to meet the 5 o'clock deadline in the afternoon tapno nasapa kay nga gawid di kad napintas ti resulta na di jay nga stress. But then if digiti kakadwam ko maket isumot ti pambarandan nga naganan ti agaramid iti kasla pa ng gundaway iti padadang empleyado nga isuda na sa padagawid tagayam ipaspasa da aming kanyam ipunton da kanyam ti aming nga trabaho nga di ka naladaw ka nga gawawid iti rabiin. So that would also be the reason why you're going to render free overtime in the afternoon at that would cause you further stress that would now affect your mental health. Okay, so the giant negative nga kuna tayo nga effects of stress. Okay, so that would eventually result into mental illness. So okay, kitantay man pay dagiti na duma-duma nga common factors in work-related stress. So kunana dito nga one of the work-related stress ket detoy makunko na nga gossiping. Okay, so dadangamin digiti iti ngamin opisina, lalo dito yung Pilipinas, parang parte ngamin iti kabibiyag iti dagiti empleyado ti agchismis. Correct, so, attorney. Nga titi hanamat ngamin nga kaya nga when you talk about chismis ngamin, gossip deti ngamin pagsasaritaan nyo dagiti banag nga related to your work. Kas pagarigan ko mati personal nga banbanag. Anak ko mati ti ko ngamin focus iti may isa nga opisina would only be on how to improve your work. Ang gusto ma'am. Digiti lang ko may kasi nga rod opisina work ti ko nanay trabaho ti brand new. Hanamot ibaga nga may panggap iti personal nga biyagyo.
dito yung amin Pilipinas, I really do not know what's the logic nga nagbalin nga parte iti organisasyon tayon dagiti makon ko na nga panagchichismis. Okay nga isunto ti pagresultaanen ti madi pagkikinaawatan iti maysa nga organisasyon. Okay, so kunak nga rod ket adangamin dagiti siguro in an organization han ngamin nga naipangpangruna nga iti panagserek iti trabaho anda nga pangpangruna dagiti banag nga obserbaran dagiti empleyado nga respetaran da nga ti panang respetar iti sabali nga empleyado. Di nga minti makikita nga missing link kita siguro kasi nung amin daduma sumrekan iti trabaho awan ti makunkunan nga nananay nga orientation. Ti ngamin orientation nga may pakpakamo dagos no anya dagiti banang nga trabahon na. Although naibagamot ijay ti may panggep iti trabahon na ngamahan ngamin nga pangruna no anamot dagiti dagiti action or ana dagiti banag nga aramiden ana dagiti banag nga haan nga maiyan natop iti linteg nga di more aramiden kas may isang empleyado. Okay, so when you talk about in the government dati if I remember it right yung ethical standards tayo jak anang amin matarusan no anang no anati DJ Article 6713 or the Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. So dito i-emphasize na siyempre digiti prinsipyo nga that a public office is a public trust. And of course it outlines the ethical guidelines for those people who are in the public service. So nandyan yan yung tinatawag nating public interest, professionalism, okay, yung mga sincerity, pagkakaroon ng political neutrality, or responsiveness to the public and honest conduct. So pagtitingnan mo dyan sa ating batas, wala namang nabanggit doon na we have to be mindful of the personal lives of other people. Kasi di ba? Siguro we just run in niwo-walk through lang natin 'yan pagdating sa ating tinatawag na orientation sa office. Sa tingin ko bilang isang abogado, napaka-importante na bigyang halaga ito para pagdating sa trabaho, alam ng mga kapwa nating empleyado na etong mga bagay na to ay kailangang hindi pinag-uusapan sa opisina. Kasi no kikitaan tayo nagbalinmatan nga kultura iti kada opisina ti agi istorya agchismis kadipada na nga empleyado. Okay, so no awan relasyon na deta nga pagsasaritaan iti may panggep ti trabaho. So do not entertain ante ko mga parte iti trabaho tay dati deta nga raramiden tayo nga panag gossip or panag chismis. And of course tay ko nakaroden nga that would form part of our work related stress. May isa pa ikat DJ abusive tay ko nakaroden ma'am tin example tay tatay nga abusive behaviors in the workplace. DJ, di ba no, adamot panahon na nga dito talaga kikindawatan kasi datayo as individuals, we commit mistakes and that is one of the nature ng isang individual na magkamali. But then, na talaga namang nakakataas ng presyon ng dugo. But then, when you are going to chide that person, wano tayo mabagbagam de nga tao, so you do it in private. So tawagan mo siya in private, di ba? Kasi that or otherwise, if you do it in front of many people, sangwanan tinakadado nga tao, mapapabainan. So ala, kaya rigan na si kangatamot DJ Kasjay ti aramidon dang eksena. How do you feel? Do you feel the same?
nga okay lang kanyam di kasi nga mapapabainan ti kadwan. So of course that would constitute abusive behavior in the workplace. Okay, so sunod naman yan is teasing. Kung natin nga sutil tayo ngamin no daduma. Aglalo no digiti may panggap iti personal nga biyag. Deta nga laplapsat mo di ka gasawa. Di peg. Diba dagado dagiti banag nga inaynayon dahi di sarsarita nga it's already inappropriate. So that would also constitute violation of our pwede yang papasok sa harassment din, di ba? Meron nga tayong sexual harassment. Okay, mayroon tayong yung anti-sexual harassment. Meron din tayo yung Safe Spaces Act or the Anti-Bastos Law. Kaya madami na rin tayong batas na nagawa dahil nga it is anchored on giving respect to other people's rights. Haan nga parte iti trabaho tayo, iti panang sutil, iti pada tayo. No mat tayo. Siyempre siguro we have also friends in the office that we tease each other. At dati ana tayo mat, managiinangaw tayo. But then again, if you feel that deta nga angaw ket uncomfortable, deta may isang taon, you stop it. Dito nga min iso nga digiti daduma arami dun dalata digita gaputa di daam mo nga dadagiti songsong batan da iti lintag. Okay, so datayo mat we always apo basit lang banag detan hala mabaling nga pagsasaritaan tayon tangkad la makadandanon iti civil servicen digiti nga min no daduma and of course digiti mat daduma nga padang empleyado. What comes to mind is that handa nga may cut iti serbisyo because of security of tenure. But mind you, in the recent decisions of the Supreme Court, in-emphasize niya na yung mga pamamahiya, okay, or yung ganyan na it's a form niya, yung teasing other people, which would constitute grave misconduct, is also a ground for termination. So, mapa-private man or government, that is actually a ground for termination. Kaya we should not take it very lightly. Ano lang gustong ipupuntuhan ng batas dyan? We really have to respect each other. Meron kasing karapatan ang bawat individual na marespeto regardless of your position in the office. Okay, so anyway, masyado yata tayong naano doon So next is we have what we call physically inappropriate behavior. So meron namang mga standards na or tawag nito dress code sa office. So dapat siyempre pag inappropriate yan would cause work related distress. Ikaw kaya na nakasuot din kasi ng inappropriate dress. So hindi ka ba na-stress din kung mali yung damit mo, di ba? And of course, you could also cause stress to other people kasi ikaw yung pinagtitinginan nila. Okay, so next is intruding on interpersonal space. Kaya ngayon nung nasabi ko kanina teasing and related tong intruding on interpersonal space. Nandun kayo para magtrabaho, hindi yung pakialaman ang buhay ng ibang tao. Deta ngamin kata atuti makinak ibibiyang itibiyag iti tonggal maysa. Ni apay kastoy, di ka pay naganak kat manong nga tawon yon. At dan samat kastoy at tila dang mararamid tayo nga sarsarita. Nga durukwan, awan mo't intention ko. Di kita ti pagrarason nga awan intention mo. But then, the mere fact that you raise that issue to that particular co-employee, gumagawa ka ng issue. Okay, so dito na lang, ipapaalala natin ulit, di kita dingding nga, it's not part of our work na mag-intrude sa personal space ng ating mga kasamahan. No, di umawatan, in short, wag makialam. Buhay nila yan, personal na bagay. Wag mong pakialaman yan unless you are friends and then you discuss it together outside of the office, ang personal na buhay ninyo, and di ba? Wala na tayo doon kasi wala namang ang importante doon when you are in the office. Personal issues
should not be discussed, and it is not our obligation to meddle into their interpersonal space. Itan, racist comments, sexist comments, and any form of violence. So these are the work-related stress sa opisina. So of course, kasi kung stress yung isang individual, so it would also create now yung pressure on other person. Tama ba, ma'am? Kasi syempre, that would now affect his well-being, yung kanyang mental health maapektuhan. So in the end, syempre, yun na rin ang dahilan ng kanyang pagre-resign. Okay? Or yung voluntary resignation sa opisina. So ngayon, pag yan ang dahilan ng kanyang pagtanggal sa opisina, huwag nyong isipin na kayo na nag-cause ng dahilan ng kanyang pag-alis sa opisina, pwede kayong panagutin pa rin niya. Okay, huwag kayong maging kampante doon na parang wow, at least nawala na yung ating problema sa opisina. So tama ba yon? Okay, the answer is no. Kasi pwede kanyang balikan, pwede rin siyang mag-claim sa inyong employer ng benepisyo sa pamamagitan ng file ng case sa inyo na constructive illegal dismissal. So ngayon, syempre, dyan sa constructive illegal dismissal, ang kumpanya would be liable to pay separation pay to that particular employee. Syempre, galit na galit din ang employer mo pagdating dyan. So, hindi niya rin hahayaan na sila lang yung magdusa doon sa pinaggagawa mo. So ngayon, pwede ka bang tanggalin din ng employer sa inyong trabaho bilang boss? The answer is yes. Okay, so madadamay at madadamay ka dyan. Kaya yun nga, yung paalala lang natin na we should always be reminded that we should do our work within the bounds of law. Maparang and file man tayo or part tayo ng management, higher management ng ating kumpanya or employer or organisasyon, pare-pareho pa rin tayong mga employee ng isang employer. Okay, so pagdating naman sa government, so pwede rin yan ground, okay, ng administrative case against you, okay, bilang isang empleyado. Okay, so yun lang, yung parating lang natin. Kasi minsan, lagi nating naririnig yan eh. It's so disheartening to hear people saying na hindi nyo kami pwedeng tanggalin sa trabaho dahil meron naman kaming security of tenure. Pero when you talk about, yun nga, yung sinabi ko, when you talk about security of tenure, okay, pag sinabi natin kasing security of tenure sa labor code, ang binabanggit natin dyan is that you shall not, pagdating sa labor code, ang particularly Article 279, ang binabanggit lang dyan is that in case of regular employment, the employer shall not terminate the service of an employee except for a just cause or when authorized by this code. So, ano ang ibig sabihin ng just cause? So, kasi sa pagdating po sa trabaho, meron po kasi tayong grounds for termination, ma'am. Yan ang tinatawag nating pwede siyang just cause or authorized cause. Kasi kung ikaw ay natanggal sa trabaho for an authorized cause, pwede kang bigyan ng tinatawag nating separation pay. Kasi nga hindi naman ikaw ang dahilan kung bakit ka umalis sa trabaho na yon. Like for example, mayroong labor saving device. Kailangan nang magtipid yung kumpanya para kikita siya ng malaki. It so happen that your work is affected. Kasi ngayon, wala naman ng typewriter. Yung ginagawa mo before is ikaw yung taga-encode using the typewriter. Meron na tayong computer. So ngayon, yung computer, marami na rin nagagawa.
So kailangan nang bawasan yung mga encoder sa opisina nyo. So ngayon, kailangan kang, syempre ngayon, ikaw ay matatanggal sa iyong trabaho. So that would constitute authorized cause. Pag authorized cause, hindi mo naman ikaw ang dahilan kung bakit ka aalis sa kumpanya, so ikaw ay babayaran ng separation pay. Ito namang just cause, ito is because of you. Ikaw ang dahilan kung bakit ka matatanggal sa iyong trabaho. So like for example, absenteeism. O lagi kang absent sa trabaho, lagi kang late. Okay, so or because of very poor performance. So that would constitute now a just cause for termination. So ngayon ang tanong dyan, tama ba yung binabanggit ng mga nasa, di ba yung halimbawa yung mga permanente na sa kanilang trabaho, pwede bang sabihin nila na, oy, wag nyo, hindi nyo kami pwede, ang kay nga mabandak mabaling ikatanan. Oreg dip pa iti oreg piang-piang ti langit ken daga anda ka may kat dito nga trabaho kasi the security of tenure men parada di ba aray nga manggagantayo kadagiti Pera de los Benos manggagantayo ti eskwelahan or pagadalan ngano deti ag disiplina daket di ba deti kuma oray ipulong dak kadagita naganak yo andak may kat iti serbisyo dati makungko nga security of tenure me. Okay, so gusto ba di jay? So the answer is no. Kasi when you talk about termination, I mean security of tenure, you cannot only be removed from the service without what we call without just cause or authorized cause. So ngumno kadet ang gundaway nga dati madingay naramid mo, so that can be a ground for your valid termination from the service. Okay, so yun ang ibig sabihin. So wag gamitin, wag gasgas ang paggamit ng term na security of tenure para sa mga regular or permanent employee. Kasi kung hindi naman ibig sabihin, kasi ang security of tenure does not mean hindi ka na untouchable ka na, hindi totoo yun. Kasi kung meron kang hindi tamang ginagawa na kailangang panagutin ka sa ilalim ng batas, pananagutin ka ng batas. Okay, gaya ng yan, yung sinabi ko nga, yung labis na papamahiya sa iyong kasama na it can cause their mental health and they are forced to resign from their work. So, pwede kang panagutin sa ilalim ng batas. So, but then yung empleyadong apektado naman, pwede siyang pabalikin sa kanyang trabaho, o tawag doon ay reinstatement, or babayaran siya ng separation pay. Okay, and of course, yun nga yung sabi ko, pag yung kumpanya nyo, ikaw ang dahilan kung dapat bakit kailangan nilang magbayad sa biniktima mong empleyado dahil sa iyong labis na pamamahiya, ay nako, pwede kang tanggalin din ng employer dahil sa hindi magandang ginawa mo sa kasama nyo sa trabaho. Okay, so lagi nating tandaan yan kasi no, mga mingkit, parang feeling natin tayo na boss ay extension ng may-ari. Tapos lati ko na nga term nga tagapagmana. DJ siguro, DJ, ma'am. Ito yung mga ganda nung nga tagapagmana. Okay. So, attorney, agtultuloy ti intayo panagi-discuss sige timat kapanunutan ken ni timat kuna tayo mental health act ngem danto iti question attorney kadagiti kabumbo tayo madamdama sung batan tayo to kalpasan lang dagiti attorney agsubli tayo to. 48 minutos kalpasan ni 2:00.